good morning. I am Angelica Yadakusan from Base Psychology 1D. Today I'm talking about global warming and world poverty. First, world poverty. The first root that causes the poverty, number one, is wars. The present problem that we're facing right now is the war between Ukraine and Russia. So yung pagtaas ng gasolina is nakaka-apekto sa atin lahat, buong mundo, hindi lang mga tricycle drivers, car drivers, taxi, lahat tayo dito sa mundo is nakakaranas ng pag-ingat dahil sa pagtaas ng gasolina. The second one po is lack of education. Tayo po mga Pilipino, or especially po ako, hindi nakaranas po ako ng nakakapag-aral po ako, nakapag-college ako, and then there's a lot of people out there na hindi po nakapag-aral dahil po sa kakulangan or walang kakayahan na mag-aral. Isa po yun sa nakikitang root cause ng poverty po natin na meron po tayong limited access at hindi po lahat is nakakapag-aral. Also, in the other side po, meron po tayong mga scholar, but hindi po lahat is nakakuha nun, or hindi lahat is nakakuha ng scholarship po na yun for their study. Also, tayong mga Pilipino, ang one of the solution na nakikita natin is education, but yun nga po, limited access tayo ng education sa Pilipinas at marami pa rin pong mga batang hindi marunong magbasa at magsulat. Also that, dahil nga po sa kakulangan or wala pa silang kakayahan makapag-aral. Also, yung marami rin pong mga parents na hindi nakapagtapos or nag-aasawa agad dahil nga po sa poverty. The gender equality sa trabaho. Minsan, kapag mag-a-apply tayo ng trabaho, meron silang na-required, which is the male and female. Pero dahil nga iba na yung mundo natin ngayon, meron na tayong LGBTQ, some of them is hindi nakakapag-apply or hindi nagkakaroon ng magandang trabaho. Although hindi ko naman sinasabi na hindi magandang trabaho nila, pero yung employment sa Pilipinas is hindi ganun kataas, or kumbaga marami sa atin ang nag-iibang bansa kasi yung employment, yung trabaho sa Pilipinas or yung sahod ay sobrang baba. While sa abroad naman is 3 times higher than sa Philippines. And the other one is kapag may global warming, may bagyo, nagkaka-floods, yung mga resources natin is nawawala or yun nga, nawawasak. And then, isa yun sa mga nakikita kong root cause. And I believe na kapag nag-invest tayo sa education, and one of the solution ng makakapagbago or makakapag-end ng poverty is education. I believe poverty is a failure of distribution, not resources. We can end it through cooperation and fairness. The second one is globalization and environment. Globalization refers to growing connections, exchange of goods, services, and knowledge between countries. Ano nga ba nakaka-apekto ang globalization or exchange of goods in terms of our environment? So, meron tayong positive and negative. The negative is, kapag na-exchange ng goods, marami na yung impact, and then, dadami yung mga factories natin. And then, yung chemical or yung mga toxins na pinubugan nun is nakakapekto yun sa environment natin. Also, connected din siya kanina sa world poverty na kapag maraming factories, maraming magkakaroon ng trabaho. On the other hand, meron din siyang effect sa environment natin. And then, the overuse of the resources. Kapag sa mga woods natin, sa minerals, katulad ng mga mining na nangyari ngayon, kapag nagpatuloy yung mga mining is babaha at maapektuhan tayo. Hindi lang tayo, kundi yung mga wildlife na nakatira sa mga kagubatan o sa mga puno, kailangan nila yun. So tayo mga tao, dapat sa atin nagsimula yung pagbabago or sa atin nagsimula yung paggawa ng solusyon para ma-solve natin yung problem nito. And then the other one is the transportation. Yung mga kagubatan natin is pinapatuhan natin yung mga gusali, or yung transportation natin, yung mga usok nun, yung pollution na nangyayari ngayon, yung waste natin, hindi siya dapat ma-segregate. Also, dapat ginagawa natin is reduce, reuse, recycle. And then, magtanim tayo ng mga puno. Although, palagi naman natin siyang ginagawa, pero kung nakikipag-cooperate, kung magtutulungan tayo mga Pilipino, sa pag-solve is ma-solusyonan natin yung ganitong bagay. Also, dapat hindi tayo mag-overuse sa paggamit ng resources kasi yan yung pangunahing kailangan natin para mabuhay. And ginagamit natin sa pang-araw natin sa carbon dioxide na kailangan natin sa araw-araw. Kung kapag yung kagubatan natin is yung mga wildlife nakatira doon, kawawa sila, although hindi lang sila maapektuhan, tayo din kahit pa tayo yung gumagawa. And then, yung mga resources na nilagay natin sa pagminahan, dapat iniisip din natin minsan na yung ginagawa natin doon sa pagmamine is hindi lang dapat siya para sa ikakaunlad ng ekonomiya. Dapat inisip natin yung mga wildlife na nakatira doon. Yes.